Iprito lang yung mga yan. Sa atong manok. Ay! Kanin yan na mahaba. Nag-crave nga ako sa biryani, kaya naman napa-order ako sa Shopee. Kaya naman mga karimix, samahan nyo akong gumawa ng chicken biryani for today's video. So nasa Pilipinas nga tayo, kaya mga karimix, hindi naman ganun kakumpleto ang mga seasoning nito. Ang importante naman dito yung basmati rice at saka yung baharat or seasoning. Pwede nga akong umorder nito dahil marami naman ng restaurant na Arabic foods. Pero mas gusto ko nga yung sariling version ko na natutunan o nakuha ko nga nung ako nagtatrabaho pa sa Kuwait. At ganito nga ang itsura ng basmati rice, malalaki compare sa ating rice dito sa Pilipinas. Hinugasan ko na nga munang mabuti habang hindi ko pa nasisimulan na magsaing. Ganito nga kasi ang bigas sa kanila, bababad mo siya muna bago mo siya isaing. Hinugasan ko na rin yung mga chicken na maliliit na binili ni Habibi. Nakakalimutan ko naman sabihin sa kanya na wag ipachop ng adobo cut. Pero since nabili na nga niya, okay lang naman to at pambahay lang naman, kumbaga sariling kain lang naman. Pagkahugas ko nga ay nilagyan ko siya ng baharat or yung mga seasoning na kasama sa basmati rice. Ibababad ko lang or imamarinate ko lang siya dyan ng ilang minuto habang hindi ko pa siya nasisimulan or hindi ko pa siya ipiprito. Sa amoy nga pala ng baharat or seasoning na ito ay talaga namang hindi kaaya-aya, pero sanay na nga ako. At habang nahugasan at ibinabad ko na nga ang bigas at na-marinate ko na nga ang chicken, sisimulan ko muna ang gayat-gayati ng mga gulay na gagamitin ko. At magpapakulo na nga ako ng tubig para sa isasaing kong bigas. Yes, magpapakulo muna tayo ng tubig. Para nga palang pasta ang pagpapakulo ng rice nila. May asin at mantika din with cinnamon. Aantayin ko lang yang kumulo at maya-maya pa eto nga at ilalagay ko na rin ang bigas. Uulitin ko po mga karimix, ito ay version ko na natutunan nung ako'y nasa Middle East or nasa Kuwait pa ako. Napapansin ko kasi iba-iba ang version ng pagluluto ng biryani. At nagtataka rin siguro kayo kung bakit may patatas, carrots at talong. Dahil tulad nga ng sinabi ko, yan ang natutunan ko nung ako'y nasa Kuwait dun sa madam ni Mahal Rose. Shout out sa'yo, Mahal Rose. Sa kanya ko nga natutunan ng version na to at masasabi ko nga masarap siya magluto. At pagkalagay ko nga ng bigas, eto nga at nagagayat ako ng maraming sibuyas. Tingnan nyo naman. Gusto ko lang naman po magayat, pero bakit pinapaiyak ako ng sibuyas? Char. Hindi nga masarap ang biryani kung walang sibuyas. Yan kasi ang magdadala dyan. After ko nga magayat ng sibuyas, chinek ko muna yung bigas kung pwede nang ahunin. At nang ma-prepare ko nga ang lahat, eto nga at naka-ready na rin. Ipa-fried ko nga lang lahat yan at kasama ko dyan ang kawaling pangmalakasan na marami ng pinagdaanan na palaging ang kasama na ng aming buhay. At kailangan nga rin bantay-bantayan yung sinaing dahil hindi mo naman kailangan palambutin na kaagad ng sobra or lutuin na kaagad ng sobra yung basmati rice. At sisimulan ko na nga rin prituhin yung mga dapat kong prituhin at tinuna ko muna syempre yung mga gulay-gulay na ginayat-gayat ko kanina. Ma-share ko nga lang pala yung experience ko sa Kuwait nung unang dating ko ng Kuwait na halos masuka-suka ako sa amoy ng mga pagkain ng mga Arabo. Pero sa una lang naman talaga ganun yun kasi hindi naman natin nakasanayan kainin yung mga pagkain nila doon. At kalauna naman ay natutunan ko rin dahil ikaw ba naman ang tumagal ng 2 years and 3 months at doon. At talaga naman masasabi kong napakasarap ng pagkain at healthy ang pagkain nila doon. At after ko nga makita na okay na yung bigas, sinala ko at tinanggal ko ang tubig at i-set aside ko lang muna ito. At nang makumpleto ko nga maiprito ang lahat, chicken naman ang isusunod ko. Yes, ipa-fried ko rin muna ang chicken. Sa iba kasi, sinasama na nila sa pakulo, diretso. Based nga yun sa mga ibang nakikita ko. Sa Kuwait kasi, pag ganun luto, ay chicken masbush. Correct me if I'm wrong. Lahat nga pala na sinasabi ko, based sa mga naranasan or na-experience or nakain ko nung ako'y nasa Kuwait. At dito na nga lang din ako nag-fried ng sibuyas sa pinagpritusan ko. Tulad nga ng sabi ko, mas masarap pag maraming sibuyas at yan ang magdadala ng biryani. Pasensya nyo na nga yung mga ingay sa paligid ko at nandito ako tao sa tindahan. Bukod doon, gising na ang junakis ko. Ituloy yung biryani kung walang maraming sibuyas. Sibuyas pala dapat dadala. Kaya natin brown. Ano daw? At nakakalimutan ko na nga mag-video. Isunute or iginisa ko na nga ang sibuyas, bawang kasama ang ibang baharat na natira. Konti lang, hindi ko naman nilahat. Nilagyan ko nga rin ng fresh yogurt. Tansya-tansya na lang sa seasoning. Kasama yung fried chicken na pinride ko nga. After ko nga ito at pagsasama-samahin ko na sila. Actually, layer by layer. Nilagyan ko nga lang ng konting mantika at yung mga sibuyas sa ilalim. Sa Kuwait nga ay sapna ang tawag sa nilalagay sa ilalim. Para din siyang mantika. Since nasa Pinas nga tayo, wala tayo nun. Ilang taon na nga rin na nakalipas bago pa ulit ako makatikim ulit nito. Kaya sana naman masikmura ako. Sa totoo lang, masusustansya ang Arabic foods. Kaway-kaway sa mga kumakain ng biryani dyan. Kung ano po yung nakikita nyong ginagawa ko, yun lang po yung natutunan ko nung nasa Kuwait ako. Kaya kung may mali man ako sa mga nagawa ko, makikicomment na lang para humaitama ako sa susunod. Kinamay ko na nga lang pala yung paglalagay ng mga pinride ko na gulay. Malinis naman yung kamay ko. At after nyo nga magawa lahat ng yan, iin-inin nyo lang siya. Yes, iin-inin lang natin siya mga karimix. Medyo matagal nga lang ang pagluluto nito. Pero sa mga
mga sanay na ay sisiw na At to. Gusto ko nga ipatikim to kay Habibi. Sana lang magustuhan niya. At mukhang napadami rin nga ang gawa ko ng biryani. Paano naman nilahat ko na yung isang pack ng basmati rice. Sabi nga ni Habibi ay ilahat ko na nga. Masunurin naman tayo. At okay na nga ito at tatakpan ko na ulit at hintayin natin siyang main-in or maluto ng naaayon sa pagkaluto niya. At after a minute nga ito at ready na ang aking chicken biryani ala Asia's Remix. Akala nga ng iba ay pansit daw dahil sa haba ng hibla ng bigas. Kako nga ay hindi ang pansit. Hindi naman natin sila masisisi mga karimix lalo pag first time nila makakita ng basmati rice. Nakakatakam nga at takam na ako sa itsura pa lamang. Kaya hindi na namin papatagalin pa. Bukod nga sa tagal kong na-prepare or naluto ito, gutom na talaga kami. Kaya naman mga karimix, let's eat! Tara, kain tayo! At yun lang for today's video mga karimix. Maraming salamat sa patuloy na panonood.